Lubog pa rin sa baha ang maraming barangay sa lungsod ng Valenzuela dahil yan sa pagulan nitong mga nakaraang araw. Pasintabi lang po sa mga naghahaponan dyan. Ang ilang residente kasi doon nagkakaalimpungan na dahil sa baha. Mula sa Valenzuela, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mike, araw pa nga ng Sabado nung malubog sa baha ang may 14 na barangay sa Polo area dito sa Valenzuela. Dahil sa walang tigil na pag-ulan itong weekend, sinabayan pa ng pag-apaw ng ilog at high tide, ganito ang sitwasyon ngayon sa Polo poblasyon hanggang binting baha. Lampas tuhod naman ang baha sa barangay Villa Pariancillo. Isa nga sa nalubog ang ancestral house ng bayani na si Dr. Pio Valenzuela. Kaya naman walang klase sa mga paaralan sa Polo area. Ang mga batang ito naglaro na lang sa maruming tubig baha. Ang iba naman ng isda sa mga umapaw na palaisdaan. Johnny, saan mo nakuha yan? Sa palaisdaan po kasi po apaw na po kaya po pwede na po manghuli. Pwede na. O, anong gagawin mo dyan? Lulutuin po. Ulam nyo? Opo. Sa barangay Balangkas hanggang tuhod naman ang baha. Marami na raw sa mga residente rito ang nagkaalipungan na dahil sa matagal na pagkababad ng mga paa sa baha. Nanawagan po ako sa ating pamahalaan nawa ay maging maayos na po ang lugar ng Balangkas at para ang mga tao po rito ay hindi po nahihirapan dahil sa baha. Ang katabing bayan ng Valenzuela na Obando, Bulacan, baha rin sa lahat ng 13 barangay. Reklamo ng mga residente, maibang kali at lugar daw sa kanila, 2 taon ang may baha. Naiwan daw kasi sila sa road upgrading at sana raw matapos na ang proyekto. Ang gusto po namin, Mr. President, mapagawa, mabigyan po kami ng pondo. Yung pinangako nyo sa amin sa mga tiga-Obando na 250 million, nakapaskil po ngayon. Ilan po ang gusto namin, magawa po itong dam po namin. Paliwanag naman ng lokal na pamahalaan, pumagos raw kasi sa kanilang bayan ang baha mula Valenzuela. May barangay raw na abot hanggang hita ang tubig ngayon. Ibsan yan kung magagawa ang aming perimeter dike sa gilid ng barangay, ng bawat barangay ng aming bayan. At kailangan i-upgrade din ng 1 meter ang aming daan. At sa pag-upgrade ng aming daan, yun po ay malaking tulong na binibigay ng aming mahal na gobernador. Yung dike paano po ito? Saan po ba manggagaling yung pondo? Ang pondo po dyan ay manggagaling sa calamity fund ng ating mahal na Presidente Aquino. At yan po ay nabiyayaan na po kami ng 49 million para maumpisahan po ang unang barangay ng Obando. Lubog din sa baha ang ilang lugar sa Malabon tulad sa Panghulo area. Kaya suspendido pa rin ang klase sa Panghulo Elementary at High School ngayong araw. Mike, yung nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen ay live na kuha natin dito sa kahabaan ng MH Del Pilar Street sa Barangay Polo, Poblacion. Mike, sa ating obserbasyon, yung hanggang binti na tubig baha ay halos hindi bumaba. Mike, ito'y mga 1 hanggang 2 pulgada lamang ang ibinaba maghapon. At sa mga sandaling ito nga, Mike, ay nagpa-pump out na raw ng tubig ang lungsod ng Valenzuela at Malabon upang kahit papaano nga, Mike, ay maibsan na yung baha. Mike? Iyan, sana walang ulan dyan para hindi na madagdagan pa yung baha na yan, Ian. Mike, kanina naging maganda yung panahon, paminsan-minsan ay umaambon, pero sa pangkalahatan, Mike, ay naging mainit yung panahon kanina at wala tayong malalakas sa pag-ulan na naramdaman dito. Yun nga rin, Mike, yung inihiling ng ating mga kababayan dito, yung mga kapuso natin. Sana nga raw hindi na umulan kasi, Mike, pag umulan pa, madaragdagan muli yung tubig sa Kailugan River at tsak, Mike, ay pupunta yung tubig sa mga komunidad at tataas na naman muli yung baha na magdudulot ng kalbaryo at mga karamdaman sa ating mga kababayan dito sa Valenzuela, Mike. Maraming salamat, Ian Cruz.